Hindi ko alam kung matutuwa kayo dito sa inyong mapapanood kasi guys, meron tayong mga video lang dito, mga pa-clip-clip lang, hindi siya full details. Pero pilitin natin na ma-explain sa inyo kung paano nga ba siya gawin. So una, nagtabas lang ako ng cake. Kahit anong cake naman, yung mga 8 inches natin na cake dyan ay nagtabas lang ako, pinagtagpi-tagpi ko lang, ayan. Para lang makabuo tayo kung anong klaseng shape ba ang ating gusto. And then, ganyan na, ginanash ko na agad. So, ganun lang. Pero mas maganda kung ang ibe-bake nyo sa rectangular pan para mas mabilis nyo ma-shape and then konti lang yung tabas na inyong magagawa. And then, dito ay nagkulay lang tayo ng ating fondant. Ang gamit natin dito guys is ACC fondant. So, pag gagamit kayo ng cornstarch ay pang dust lang, okay lang. Pero wag kayong masyadong maghahalo ng madaming cornstarch sa inyong fondant. Kasi nga, di ba, base sa ating nalaman na yung pag-consume ng hilaw na cornstarch ay hindi maganda. Minsan nakakasakit siya ng tiyan dahil imagine cornstarch na hilaw yung makukonsume nyo. So, ayan, lagyan nyo lang o ilagay nyo lang yung fondant sa inyong cake, ganyan lang. And then, ang una nyo guys gawin, humanap kayo ng mga design ng bags na gusto nyong gayahin. Mag-start lang kayo sa mga simple lang. Tapos, ganun na. Dito nga guys, sabi ko, paano ko ba itong ma-shape? Maraming backlash yung ginawa ko dyan. And then, kita nyo naman, ang daming chismis. So, dapat ganyan lang siya guys. So, bilang madiskarte tayo kung paano maitatago yun, kayo na gumawa ng paraan kung paano nyo matatagpian ng mga design. And then, dito gawa tayo ng handle. Sa paggawa ng handle, guys, napaka-easy lang niyang gawin. Ayan. So, kung pang details yung gagawin nyo, lalo na ganyan, add lang kayo ng tylose para mas mabilis siyang mag-set or tumigas. Ayan. Ito ay nag-cut lang tayo. And then, cut nyo siya, guys, sa gitna, katulad niyan. Ayan. So, gamit tayo ng blade ng cutter para mas maganda. And then, lagyan nyo lang ng tubig as pandikit. At kumuha kayo ng wire. Ayan. So, ganyan lang. And then, ibe-bend nyo yan ng shape na para pang-handle sa ating bag. So, ang paggawa naman ng ganitong mga klaseng mga design ng cakes ay nakaka-enjoy talaga. Lalo na pag gustong-gusto mo talaga siyang subukan. Na kahit na abutin ka ng madaling araw dyan, ay okay lang kasi masaya ka sa iyong ginagawa. So, 'di ba ganyan lang naman kasimple. Actually, ang paggawa nito is nakaka-excite kung ano nga ba yung tunay na kalalabasan niya. Meron akong gagayahan pero hindi ganyan. Kukuha ka lang ng parang idea and then gumawa ka ng sarili mong version kung paano. And then gumamit tayo ng tools na ganyan, yung madami guys ipin para dun sa magmukha siyang may tahe. Ayan. And then, dito naman sa parang tela na yan ay nagpanipis lang tayo ng ating fondant para mas numipis siya as tela. And then, gumamit tayo ng dust na ganyan, yung edible dust. Yung parang may mga pagka-silky yung kanyang itsura. Ayan guys. Hindi ko alam kung ano nangatawag dyan sa dust na yon. Basta parang ganun yung masilky. Nakalimutan ko kasi hindi ko makita ulit yung lalagyan. And then, ayan na guys, yung kinalabasan niya, di ba napakaganda, napaka-nice. And then, dito ay inaayos-ayos lang natin siya guys. And then, gagamit tayo ng premium quality ng gold dust naman. Haluan nyo lang ng vodka or gin, yung ating pinaka-dust. And then, ganyan, makakuha na kayo ng ganyang consistency para sa ating key. Ayan, yung pinaka-padlock, 'di ba? Napaka-nice. And then, nilagyan din natin ng parang zipper yung mga sides. And then, ayan, gumawa tayo ng ating edible na bulaklak. Actually, ngayon lang ako gumawa ng mga ganyang bulaklak kasi na-enjoy lang ako. Na-enjoy akong gumawa. So, ang ginamit ko naman dyan, guys, ay EMF, yung bulaklak na ganyang klase. Pero yung mga rose is, ginawa ko ay, syempre, ay ACC fondant. Ayan, katulad yan. And then, dito ay maglagay lang kayo kung ano yung nagagandahan yung bulaklak, kung ano yung pagkakasunod-sunod niyan. Or you can use naman ng mga artificial na flowers. No? So, nasa sa inyo yon. And then, dito ay ginawa ko guys dito, hindi ko nagandahan yung kulay ng ating silver na pinaka-handle niya. So, pinatungan ko pa siya ulit ng gold para mas mabuhay yung
kulay. Nakaka-enjoy talaga guys. Halimbawa kung hindi nyo pambenta, ay pangregalo, ay perfect na perfect. And then gumawa tayo ng mga beads. Hindi ko alam kung ano tawag sa ganyang mga ano yung parang bulaklak siya na hindi pa bumubuka. Kita nyo, hindi alam yung mga tawag eh. No? So, ganyan lang, in-airbrushan lang natin. And then, dito na tayo sa LB na bag. Actually, ayaw kasing gumana ng ating airbrush, nagbabara. So, tinry ko siya na dust agad. Kaya lang, medyo messy siyang tingnan. And then, sa zipper naman, ganyan lang ginawa natin. Gumamit naman tayo ng ganyang tools naman din. Yan yung parang pa-zigzag para magmukhang may zipper. And then sa ating mga bulaklak, syempre ACC fondant din yung ating ginamit. Sa paggawa ng handle, katulad lang nung nasa dilaw na bag kanina. So, ayan na. Sabi ko nga sa inyo, pa-clip-clip lang yung ating ginawa. So, sana ay nakatulong to kahit papano yung mga clip-clip na video na iyan. So, ang bentahan natin ng ganyang cake is 4,000 pesos ang bawat isa. So, depende pa rin sa inyo kung magkano yung ipapasa. Depende sa location ang bawat presyo ng cake. Bye!